Oktubre 1995. Sa isang tahimik na subdivision sa Talisay, Batangas, isang pangyayari ang yumanik at sumira sa matamis na pangarap ng mga bagong kasal na sina Mateo at Celestina de Leon. Kinaumagahan matapos silang bumalik mula sa kanilang honeymoon. Si Celestina ay bigla na lamang naglaho na parang bula. Hindi lamang siya ang nawala. Ang naalahas at pera sa loob ng kanilang bahay ay kasamaring naglaho. Ang tanging pinanghawakan ng makapulis sa kanilang investigasyon ay ang salaysay ng asawang si Mateo at ang mga sitwasyonal na ebidensya. Isang kabataang babae na nasilaw sa pera at naktanan. Bulong-bulungan ngang masismosa sa kanilang lugar. Si Mateo, sa gitna ngang pihati at pakiramdam ng pagkakanulo, ay nagpalunod sa alak gabi-gabi. Ang kaso ay isinara bilang isang simpleng kaso ang pegiwan sa pamilya at unti-anting nalimot ang mga tao. Ngunit makalipas ang 29 na taon, noong Nobyembre 2024, isang katotohanang hindi kapanipaniwala ang nabunyag mula sa bahay na iyon na kasalukuyang ginigiba para sa isang redevelopment project. Sa gitna ngang nakabibinging ingay ngang backhoe, habang bumabagsak ang pader ngang kanilang dating silid-tulugan, isang kalansay na bangkay na balot sa makapal na itim na plastik ang gumulong palabas. Ito ay ang bangkay ni Celestina, ang asawang inakalang naktanan. Nayanig ang buong bansa. Sa loob ngang napakahabang 29 na taon. Sa loob mismo ngang malamig na pader ngang silid-tulugan kung saan gabi-gabing natutulog ang kanyang asawa, doon siya nakakulong, na parabang tahimik na nakbabantay kay Mateo. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa silid nga mga bagong kasal nung gabing iyon ng 1995? Ang kwento nga araw na iyon ay magsisimula na ngayon, Nobyembre 2024, sa redevelopment zone ng Talisay, Batangas. Humahampas ang malamig na hangin na tumatagos sa buto. Ang ingay ng backhoe ay umaalingaw-ngaw. Sa mga eskinita, isang lumang bahay ang unti-anting gumuho. Mang Berto, tama na yan, kain muna tayo. Hindi tayo makakapagtrabaho ng gutom. Sigaw ngang operator ng backhoe habang binubuksan ang bintana at pinapagpag ang alikabok. Sanay na kinontrol ng operator ang joystick at ibinagsak ang braso ng backhoe sa panloob na pader ngang silid-tulugan. Sa isang malakas na kalabok, gumuho ang konkretong pader. Sa sandaling iyon, mula sa makapal na alikabok, maraming pirasong itim na plastik ang gumulong palabas. Nanliit ang mamata ng operator at sumilip siya. Ano yon? Ang dami naman niyan. Kinilabutan. Bumaba siya mula sa backhoe at lumapit sa gumuhong pader. Sa isang punit sa plastik, may sumisilip na isang bagay na puti at pahaba. Dahil sa kuryosidad, sinipan niya ng bahagya ang plastik. Sa isang iglap, isang bungong ang tao ang gumulong palabas. Ang mukha ng operator ay biglang namutla na parang papel. Diyos ko, tao, may kalansay dito. Napaatras siya, napaupo sa sahig, at napasigaw sa takot. Ang kanyang kasamahan, si Berto, ay dali-daling tumakbo at natigilan sa kanyang nakita. Sa loob ng plastik, isang buong kalansay ang nakabaluktot. Tumawag ang pulis, bilis, nanginginig sa takot na sigaw ng operator. Isang oras ang lumipas, kasabayang tunog ng sirena, kinordonan ng pulis ang lugar. Pumasok sa eksena si Detective Ricardo Cardo Vargas, isang batikang investigador mula sa PNP CEDG Cold Case Unit, habang inaayos ang kanyang jacket. Sa huling bahagi ng kanyang 30 heyas, matalim ang mga mata ni Vargas habang pinakpapalit-palit ang tingin sa gumuhong pader at sa bangkay. Nasaan na ang Soko team? Mahinang tanong ni Vargas habang nagsusuot ng guwantes. Papunta na po, sir. Mga 10 minuto pa raw po. Traffic daw po kasi. Nakmamadaling sagot ng kanyang junior na si SPO1 Jimenez habang tinitingnan ang relo. Pumasok si Vargas sa loob ng gumuhong pader. Sa likod ng makapal na konkreto, may isang espasyo na perpektong inukit, sapat na sapat para sa isang tao. Tingnan mo to. Planadong planado. Para silang gumawang kabaong sa loob ng pader, bulong niya sa sarili. Nang dumating ang Soko team, agad silang kumilos. Ang mga flash ng kamera ay nagliwanag, at ang buong lugar ay napunong tensyon. Makalipas ang 2 oras, isang miyembrong Soko, na nakasuot ng puting uniforme, ang lumapit kay Vargas habang nakpupunas ng pawis. Sir Vargas, napakagandang kondisyon nga buto. Nakabalot ito sa 10 patong ng heavy-duty industrial plastic. Dahil dito, walang pinsala ang kalansay. Madali nating makukuha ang DNA. Naningning ang mamata ni Vargas. Kailan natin makukuha ang pakakakilanlan? Sa ganitong kondisyon, bukas ang umaga, may resulta na tayo.
tumango si Vargas at ibinulsa ang kanyang kamay. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng taong 2008. 16 na taon na ang nakalipas. Ito ang araw kung kailan natakpuan ang maleta ng nawawalang si Celestina na naging sanhing malaking kaguluhan sa kanilang bayan. Umiyak noon ang asawang si Mateo habang paulit-ulit na sinasabing wala siyang kasalanan. Bakit hindi natin hinaluho ng maigi ang silit na ito noon? Bulong ni Vargas sa sarili. Habang nanggigigil sa galit, naalala niya kung paano tinanggihan ang kanilang request para sa search warrant dahil sa mariying pagtutol ni Mateo at sa desisyon ng kanilang mga nakatataas na pumanig sa karapatang pantao. Kinaumagahan. Malakas na tumunok ang telepono ni Vargas. Sir, lumabas na ang resulta. Positibo, siya nga si Celestina Reyes de Leon, ang babaeng nawala noong 1995. Napahigpit ang hawak ni Vargas sa telepono at mabilis siyang tumayo. Sigurado ba yan? 100% sir. At isa pa, dahil sa plastic, walang pumasok na konkreto sa mga buto. Ang mga micro-evidence ay buo pa rin. Tara na, sigaw ni Vargas habang dinadampot ang kanyang jacket. Dalhin ninyo rito si Mateo de Leon. Ngayon din, ang pinahirapang babae, na biglang naglaho bago ang kanyang pangarap na honeymoon, ay nakakulong pala sa pader ngang silitulugan ngang kanyang asawa sa loop ngang 29 na taon. Kinaumagahan, ang harap nege istasyon nege pulisya ay dinumok, mege mamamahayag. Anong klaseng halimaw ang kayang matulok kasama ang bangkay ng asawa niya sa pader? Sigawan ng mga tao at sunot-sunot na flash ng kamera ang sumalubong. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, dinala si Mateo sa interrogation room, hawak ng 2 pulis sa makabilang braso. Sa kanyang edad na mahigit 60, payat at nakayuko ang kanyang katawan. Nang maupo, tinapan niya ang kanyang mukhang nanginginik na mga kamay. Sir, parang awan niyo na. Nakikiusap po ako. Hinampas ni Vargas ang mesa. Anong ipinapakiusap mo, Mateo? 29 na taon. 29 na taon kang natulok sa silit kasama ang bangkay ng asawa mo, at ngayon magmamakaawa ka? Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Mateo. Pagsisisihan ko po ang lahat ng nagawa ko. Tatanggapin ko po ang parusa. Pero parang awan niyo na, huwag niyo lang pong ipapaalam sa nanay ko. Nakikiusap po ako. Kumunot ang nuni Vargas habang tinititigan si Mateo. Hindi niya maintindihan kung bakit mas inaalala pa nito ang kanyang ina na may dementia kaysa sa sarili. Nitong buhay ngayong natakpuan na ang bangkay ng asawa niya sa pader. Ang nanay mo, si Aling Remedios de Leon? Opo. Kapag nalaman po niya, baka ikamatay niya sa gulat. Pakiusap po. Yumuko si Mateo sa mesa at humagulgol. Naramdaman ni Vargas na mayroong mali. Ang takot sa mga mata ni Mateo ay hindi lang simpleng pag-alala ng isang anak. Lumabas si Vargas ng silit at binigyan ng utos si Jimenez. Jimenez, alamin mo kung saang nursing home naroon ang nanay ni Mateo. Pumunta ka ron ngayon din at haluhugin mo ang kanyang kuwarto. Bawat sulok. Po? Biglaan po yata? Bilisan mo. Maganap kan kahit ano. 1 oras ang lumipas. Isang video call ang pumasok mula kay Jimenez. Sir, tingnan niyo po ito. Sa ilalim NG aparador NG, matanda. May nakita kong lumang kwaderno. Ang nakasulat po ay nakakakilabot. Sa screen, ipinakita ang isang lumang kwaderno na may magulong sulat kamay. Huwag mong gagalawin ang pader. Lalabas ang babaeng iyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Vargas. Kinabukasan, tinawag si Vargas ng medical examiner. Detective, tingnan niyo ito. Sa ilalim ng mga kuko ng biktima, si Celestina Reyes, may nakita kaming balat ng ibang tao. Ibig sabihin, nanlaban siya, hindi lang basta nanlaban. Ito ay markang isang desperadong paglaban para sa kanyang buhay. At ang kanyang cervical vertebrae ay durog. May isang taong may napakalakas na puwersa ang sumakal sa kanya. Madiing isinara ni Vargas ang kanyang bibig at muling binuklat ang lumang file ng kaso noong 1995. Sa mga naninilaw na papel, nakita niya ang mga pangalan ng mga testigo na nagpatunay sa alibi ni Mateo. May mali. Ang mataong ito, nung una ay nagsabing may nakita sila, pero makalipas ang ilang araw, sabay-sabay nilang binago ang kanilang testimonya at sinabing wala silang nakita. Imposibleng maging ganito kaorganisado kung walang naguto sa kanila. Pinatuno ni Vargas ang kanyang ballpen habang nakatingin sa labas ng bintana.
Ang kadiliman ng bayan ay tila isang matang nagbubukas matapos ang mahabang panahon. Hindi ito gawanging isang tao lang. Hindi lang si Mateo ang sangkot. May mas malaking grupo sa likod nito. Nakniningas ang mga mata ni Vargas. Ano nga ba ang nangyari sa tahimik na bayan ng Talisay 29 na taon na ang nakalipas? Ang magulong ng panahon na matagal nang huminto ay nagsimula ng umikot muli. Magdamag na nakatitik si Vargas sa mga lumang dokumento ng kaso mula 1995 sa ilalim ng ilaw ng kanyang desk lamp. Ang kanyang nga mata ay nanatiling matalas sa kabila ng alikabok sa mga naninilaw na papel. Huminto ang kanyang kamay sa paglilipat ng mga pahina ng testimonya ng mga saksi. Tingnan mo to. Nung una, sinabi niyang may nakita siya, pero pagkatapos ng 3 araw, binago niya at sinabing wala. Ang mga mata ni Vargas ay napako sa isang pangalan. Tomas Mang Tomas Santos, isang empleyado nun sa resort kung saan naganap ang insidente. Agad niyang hinanap ang kasalukuyang tirahan ni Mang Tomas. Sa kabutihang palat, hindi pa ito umalis ng Talisay. Kinahapunan, tumayo si Vargas sa harap ng isang maliit na sari-sari store na may lumang sliding door. Sa loob, isang matandang lalaki na maputi na ang buhok at malalim ang makulubot. Si Mang Tomas ay natutulog habang nakaupo. Nang pumasok si Vargas, nagulat si Mang Tomas at nagising. Ano po yon? Kayo po ba si Mang Tomas Santos? Ako nga po. Sino po sila? Inilabas ni Vargas ang kanyang police badge at itinapat sa mukhang matanda. Nangingini na parang lindol ang mga mata ni Mang Tomas. TDG Cold Case Unit. Nandito ako para magtanong tungkol sa pagkawalan ni Celestina Reyes de Leon noong 1995. Napalunok si Mang Tomas at umiwas ng tingin. Bakit niyo pa po binubuhay ang matagal ng kaso? Tapos na po yon. Isinara ni Vargas ang pintong tindahan. Hindi pa tapos. Kahapon, natakpuan ang bangkay niya. Isang kalansay sa loob ng pader. Nang hina ang atuhot ni Mang Tomas at muntik na siyang bumaksak. May pakakataon ka pa para magsabing totu. Anong nakita mo sa lobbying hotel noong araw na iyon? Kung magsisinungaling ka ulit tulad ng ginawa mo 29 taon na ang nakalipas, ituturing kitang kasabwat. Nanginginih na hinanap ni Mang Tomas ang kanyang sigarilyo ngunit nahulog ito sa sahig. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita siya. Dapit hapon noon. May mga malalaking lalaki na pumasok sa lobby at kinalatkat ang babae na parang isang sako. Parang sako? Hindi ba siya nanlaban? Paanong hindi? Sumisigaw siyang tulong. Pero tinakpan ng mga lalaki ang bibig niya at ipinasok sa isang itim na sedan. Sobrang takot ko. Halos maihi ako sa salawal. Hindi ako nakatawag ng pulis. Yumuko si Mang Tomas. Puno ng pagsisisi. Agad na bumalik si Vargas sa opisina at minadali ang technical team. Nasaan na ang call records ni Celestina de Leon noong 1995? Sandali lang, sir. Hindi madaling i-recover ang data mula 30 taon na ang nakalipas. Sigaw ngang isang technician. Aha, heto na. Nahanap ko na. Nang lumitaw ang numero sa monitor, ang buong headquarters ay natahimik. Ang numerong ito. Imposible. Kumpirmado, sir. Ito ang numero ngang opisina ni Don Ricardo Ricky Sandoval, ang kinatatakutang loan shark na nagahari sa buong Batangas noon. Nagsikip ang kamao ni Vargas. Ang panggalang Ricky Sandoval ay katumbas enehetakot sa lugar na iyon noon. Samantala, kinapanayam ni Spoan Jimenez, ang isang matandang Kuba na kapitbahay ngang dating bahay ni Mateo. Naalala ko pa ang gabing iyon, sabing matanda, habang nakatingin sa malayo. Bago makmadaling araw, ang nanay ni Mateo, si Aling Remedios, pumasok sa bahay nila na puno ng putik na parang galing sa bukit. Pagkatapos, binuksan niya ang ilaw at nagmamadaling inimpake ang mga damit ngang manugang niya. Akala ko palalayasin niya. Hindi po kayo noktoko. Mahirap makialam sa buhay ng iba. Nang kumalat ang balitang naktanan daw ang asawa ni Mateo kasama ang ibang lalaki, naniwala na lang ako. Muling pumasok si Vargas sa interrogation room. Si Mateo ay nakatulala lamang sa mesa. Mateo, tigilan na natin ang pagawang kwento. Sabihin mo ang totu. Ano ang nangyari noong gabing iyon ng 1995? Sinabi ko na po. Lasing ako at natutulog. Wala akong maalala, halos pabulong na sagot ni Mateo. Ganon ba? Ito. Naalala mo. Inilapa ni Vargas ang call log sa harap ni Mateo. Ito ang huling taong nakausap ngang
asawa mo bago siya mawala. Si Ricky Sandoval. At ito ang record ng mga tawag mo kay Sandoval hanggang kamakailan lang. Namutla si Mateo. Anong relasyon mo kay Sandoval? Makakilala na kayo 29 taon na ang nakalipas, hindi ba? Hindi ko po siya kilala. Wala po akong kilalang ganyang tao. Hindi mo kilala ang taong huling nakasama ng asawa mo bago siya mamatay. Ang taong tinatawagan mo, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Vargas. Samantala, isang mataas na opisyal ng pulisya ang naktungo sa punong tanggapan ng construction company ni Sandoval sa isang marangyang opisina. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 70. Si Don Ricardo Sandoval, ang mayabang na nakaupo sa sofa. Anong kailangan ng mga pulis sa akin nang walang pasabi? Tanong ni Sandoval na may matalas pa ring tingin. Nandito kami para kausapin kabilang person of interest sa kaso ng pagpatay kay Celestina Reyes de Leon. Celestina Reyes? Bakit niyo binubuhay ang kuwento ang babaeng yan na may utang sa akin 30 taon na ang nakalipas? Anong pakialam ko kung anong nangyari sa kanya? Nakismit si Sandoval at naksindi ng tabako. Kailangan mong pumunta sa istasyon bukas, alas 10 ng umaga. Kung hindi, sapilitan ka naming dadalhin. Inilapag ng pulis ang supwena sa mesa at umalis. Ibinato ni Sandoval ang ashtray sa sahig. Sino sila para kalabanin ako? Nang gabing iyon, habang nag-overtime, tumunok ang telepono sa mesa ni Vargas. Hello? May tipo ako, sabi ngang isang kinakabahang boses ng lalaki. Sino to? Huwag niyo na pong itanong ang pangalan ko. Si Celestina Reyes. Hindi lang siya basta nawala. Siya ang namamahala sa secret ledger ni Sandoval. Napahigpit ang hawak ni Vargas sa telepono. Ledger? Para sa money laundering? Opo, sinubukan niyang itakas ang ledger, pero nahuli siya. Noong gabing iyon, galit na galit si Don Sandoval. At siya, mismo ang nakmaneho papuntang Talisay. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ako ang driver niya noon. Ang mga mata niya noong gabing iyon ay mga mata ng isang taong handang pumatay. Biglang naputol ang tawag. Naramdaman ni Vargas na ang lahat ng pirasong ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Kinabukasan, muling hinarap ni Vargas si Mateo. Mateo, si Sandoval ang pumatay sa asawa mo. Alam mo yon, pero nanahimik ka sa loob ng 29 na taon. Hindi po totoo yan, umiiling na sigaw ni Mateo. Noong 2008, nang matakpuan ang maleta, anong naisip mo? Hindi yon isang ordinaryong maleta, hindi ba? Tumigil sa pag-iyak si Mateo at tumingala. Ang maleta na yon, hindi aksidenteng natakpuan. Naghintay ako na parang tanga, kahit na inakala kong tumakas siya dala ang pera. Umasa pa rin akong babalik siya, kaya inalagaan ko ang bahay na yon. Pero nang makita ko ang maleta pagkatapos ang 13 taon, gumuho ang mundo ko. Nawasak ang lahat ng pag-asa ko. Anong laman NG maleta? Tanong ni Vargas. Ang mga labi ni Mateo ay nanginginig. Handa nang sabihin ang katotohanang itinago niya sa loob ng 29 na taon. Ang hangin sa loob ng interrogation room ay mabigat. Nanginginig si Mateo habang nakaposas. Sabihin mo sa akin, sabi ni Vargas. Ano ang ginagawang asawa mo? Lumunok si Mateo. Ang asawa ko, si Cheles. Siya ang tagapaglabang pera ni Don Sandoval. Siya ang teknisyan na nagpapalit ngang maruming pera para maging malinis. Kaya hindi siya isang ordinaryong empleyado. Bakit siya tumakas? Dahil ba sa pera? Hindi. Hinding-hindi. Umiyak na sigaw ni Mateo. Nung panahong iyon malapit nang malugi ang maliit kong negosyo. Pero bigla siyang dumating na may dalang isang bag ng pera. Tumulo ang maluhang matagal ng pinigilan ni Mateo. Hindi ko man lang naisip na prapalayon ni Sandoval. Lihim niyang kinuha ang pra para tulungan ako. Hinampas ni Mateo ang kanyang ulo sa mesa at humagulgol. Tanga siyang babae. Isinakripisyo niya ang buhay niya para sa isang lalaking tulad ko. Isipin natin ng maigi. Malamig na sabi ni Vargas. May posibilidad na ginamit ka lang niya. Kailangan niya, NG, matatagwan para makatakas. Tumingin si Mateo kay Vargas. Basang-basa ang mga mata. Nung una, yan din ang hinala ko, na nilapitan niya ako para gamitin. Pero mali ako, humina ang boses ni Mateo, gabi-gabi. Kapag tulog na ako, nagigising ako at nararamdaman kong hinahaplos niya ang likod ko habang umiyak. Patawarin mo ako, paulit-ulit niyang bulong. Totoang maluhang iyon, sir. Biglang may kumatok at pumasok ang isang pulis. Sir, sandali lang po.
may mahalaga po tayong impormasyon. Sa labas, tinanong ni Vargas, anong meron? Habang nirarapaso namin ang malumang file, may nakita kaming tip. Ang police chief noon ay tumatanggap ng suhol mula kay Sandoval. Isang membership sa isang golf course, kaya ang kaso ang pagpatay ay ginawang simpleng kaso ang pagtanan. Kaya pala, bulong ni Vargas. Bumalik siya sa kanyang mesa at muling kinuha ang litrato ng ebidensya mula 2008, ang lumang leather na maleta. Ginamit niya ang isang magnifying glass at tinitigan ang ilalim ng litrato. Teka, ano to? Sa sulok ng panloop na lining ng maleta, may malinaw na marka ng cutter. Isang bakas na mayroong pilit na tinanggal. Hindi ito basta maleta. Pinunit ang ilalim para may kunin. Sa sandaling iyon, naging magulo ang pasukan ng istasyon. Isang grupo nga lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Tabi, kami ang mag-aabogado ni Don Ricardo Sandoval. Isang malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan ang ginagawa ninyo. Sigaw ni isang abogado. Lumakat si Vargas papalapit. Nasaan ang respeto ninyo? Humihingi kaming access sa kliyente namin. Hindi pwede. Maliban kung gusto niya mismo. Ngumisi si Vargas at bumalik sa interrogation room. Mateo, nasa labas ang maabogado ni Sandoval. Gusto ka raw nilang tulungan. Gusto mo ba silang makausap? Nanlaki ang mga mata ni Mateo sa takot. Hindi. Ayoko. Nandito sila para patahimikin ako. Ayokong makipag-usap sa kanila. Magandang desisyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Ano ang itinago nga? Asawa mo sa ilalim ng maleta? Lumingon si Mateo sa paligid at bumulong. Hawak ngang asawa ko ang kwelyo ni Sandoval. Ang secret ledger na magpapakulong sa kanya. Sinabi ni Celeste na gumawa. Si Ayeng, false bottom, sa maleta at itinago ito dun. Napangiti si Vargas. False bottom, tama nga ang hinala ko. Mahigpit niyang ipinagbilin sa akin na huwag ipapakita kanino man ang maleta. Mas mahalaga pa raw iyon kaysa sa buhay niya. Sa conference room, nag-usap ang mga investigador. Okay, ganito. Tinakas ni Celestina ang ledger. Pinatay siya ni Sandoval para mabawi ito. Hanggang doon, malinaw. Sabi ni Vargas. Pero, Sir, sabi ngang isang bagitong pulis, ang hindi kapanipaniwala ay ang lokasyon ng bangkay. Kung si Sandoval ang pumatay, dapat itinapon niya ito sa isang lugar na kontrolado niya. Bakit niya ibabaon sa pader ng bahay mismo ng asawa? Tama ka, sabi ni Vargas. Hindi si Sandoval ang gumawa nito. May ibang tao ang naglibing sa bangkay. Si Mateo kaya? Hindi. Hindi niya alam. Kung ganon, sino ang may malayang akses sa bahay nila at kayang magwasak at magtayo muling pader ng hindi kahina-hinala? Ang tingin ng lahat ay napunta kay Vargas. Si Aling Remedios, bulong niya. Biglang tumunog ang telepono. Ang pulis na sumagot ay namutla. Sir, tumawag po ulit yung tipster. Nang iyon ang speaker, isang nanginginig na boses ng matanda ang narinig. Detective, natatakot po ako, pero hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Noong gabing iyon ng 1995, nakita ko ang itim na sedan ni Sandoval na pumasok sa eskinita nila Mateo. Pagkatapos ang halos isang oras, nakita ko ang nanay ni Mateo, si Aling Remedios, na pumasok sa bahay nila. Umiyak at puno ang putik ang damit. Isang kislap ng ideya ang tumama kay Vargas. Putik, semento, pader. Ibinaba niya ang telepono. Malinaw na. Pinatay ni Sandoval. Itinago ni Aling Remedios. Pero sir, may malubhang dementiya na po si Aling Remedios. Makakakuha pa ba tayong matinong testimonya? Kailangan nating subukan. May dahilan kung bakit nanahimik siyang 30 taon. Inilibing niya ang manugang niya sa pader para protektahan ang kanyang anak. Pumunta tayo sa nursing home. Sigaw ni Vargas. Hihintayin natin kahit gaano katagal para lang maging malinaw ang isip niya. Kailangan nating marinig ang katotohanan. Pumasok si Vargas sa silid sa nursing home. Nakaupo sa kama, si Aling Remedios, isang babaeng nasa huling bahagi ang kanyang 80s, nakatulala sa bintana. Aling Remedios. Ako po si Detektive Vargas NK-PNP. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Ang nga mata ay walang emosyon ngunit may bakas ng pag-iingat. Nandito po ako para pag-usapan ang manugang ninyo, si Celestina. Nang marinig ang pangalan, humikpit ang hawak ng matanda sa kumot. Bakit mo siya binabanggit?
ang babaeng iyon ay naktanan dala ang pera. Hindi po totoo yan. Natakpuan na po ang bangkay niya. Sa loob ng pader ng dati ninyong bahay. Biglang napabangon ang matanda. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, ang anak kong si Mateo. Huwag niyo munang alalahanin ang anak ninyo. Ang sarili niyo muna, ang isipin ninyo. Ano po ba talaga ang nangyari 30 taon na ang nakalipas? Nanginginig ang mga labi ni Aling Remedios. At bigla siyang humagulgol. Ako ang pumatay sa kanya. Ako ang pumatay sa babaeng iyon. Paano niyo po siya pinatay? Noong gabing iyon, lasing ang anak ko. Nakita kong nag-impake ang babaeng iyon. Tiyak na tatakasan niya ang anak ko dala ang pera niya. Hinawakan ko siya sa buhok. Pero itinulak niya ako. Kaya itinulak ko rin siya. Tumama ang ulo niya sa pader at hindi na gumalaw. Pagkatapos, natakot ako. Sobrang takot. Kaya hinukay ko ang pader. Nagmasa ako ang semento. Magdamag kong ginawa. Ako ang may gawa ang lahat. Kalmadong ginakachingjing si Vargas. Ang kwento ay puno ni grabutas. Aling Remedios, tigilan na po ninyo ang pagawang kwento. Ayon sa autopsy, hindi po siya namatay sa pagkakabagok. Namatay po siya sa sakal. Sobrang lakas na nadurog ang buto sa kanyang lig. Imposibleng magawa iyon ngang isang matandang tulad ninyo. Nagbago ang ekspresyon nege matanda. Hindi, pinukpok ko siya ne tubo. O, tubo sa hardin. Lumapit ang isang pulis at bumulong kay Vargas. Sir, yung tubo na sinasabi niya, chinek namin ang manufacturer. Ginawa lang po iyon simula noong taong 2000. Imposibleng umiral iyon noong 1995. Ngumiti si Vargas. Narinig niyo po ba yon? Ang tubo na sinasabi ninyo ay wala pa sa mundo 30 taon na ang nakalipas. Naintindihan ko pong gusto ninyong protektahan ang anak ninyo. Pero kung ipagpapatuloy nyo yan, ang anak ninyo ang lalabas na salarin. Namutla ang matanda. Hinawakan ni Vargas ang kanyang kamay. Sa ngayon, si Mateo de Leon ang aming pangunahing suspek. Kung mananahimik kayo, ang inyong walang kasalanang anak ang makukulong habang buhay. Iyon po ba ang gusto ninyo? Huwag, ang anak ko. Huwag. Humagulgol ang matanda. Walang alam si Mateo. Natutulok lang siya nun. Kung ganon, sabihin niyo po ang totoo. Sino ang pumatay sa manugang ninyo? Sino ang naglagay ng bangkay sa pader? Matapos ang mahabang pag-iyak, tumingala si Aling Remedios. Ang tapayan. Yung malaking banga sa hardin. Hukayin ninyo, may ibinaon ako run. Isang bagay na nalaglag ngang salarin. Salarin? Oh, may mga lalaking nakaitim na pumasok at sinakal ang manugang ko. Habang ginagawa nila iyon, may kumikinang na bagay na nahulog sa sahig. Palihim ko iyong kinuha at ibinaon. Mga 1 metro ang lalim. Agad na nagradyo si Vargas. Lahat na gunit. Pumunta sa dating bahay ni Mateo. Hukayin ang ilalim na tapayan sa hardin. Sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight, nahukay ang mga pulis. Sir, meron po. Tumalon si Vargas sa hukay. Isang maliit na bagay na balot sa makapal na plastic at papel de hapon ang lumabas. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang gintong cufflink na may marangyang. Disenyo ang lumitaw. Soko, I check ninyo to. Sir, perpekto ang kondisyon. May initials. R.S. Ricardo Sandoval. At may team na mansa sa hilid. Dugo po ito. Posible pa ang DNA test. Kinabukasan, dumating ang resulta. Sir Vargas, ang dugo sa cufflink ay 99.99% tugma sa DNA ni Celestina Reyes. Ngumiti si Vargas. Ritzky Sandoval, huli ka na. Hawak ni Vargas ang arrest warrant. Ginamit nila ang cufflink at ang DNA evidence. Naglabas ang korte ng warrant. Nasaan si Sandoval? Wala po sa opisina, sir. Naka-off ang cellphone. Tatakas siya. I-block ang lahat ng airport, pantalan, at expressway. Hanapin niyo siya. 1 oras ang lumipas. Namataan po siya sa Slex, papuntang Timog. Isang itim na Mercedes-Benz, plate number. Hinarurot ni Vargas ang sasakyan. Matapos ang isang high-speed chase. Na-corner ng mga pulis ang kotse ni Sandoval. Bumaba ka, Don Ricardo. Sino ka para utusan ako? Ricardo Sandoval. Arestado ka sa kasong pagpatay at pagtago ng bangkay ni Celestina Reyes de Leon.
Pinusasan ni Vargas si Sandoval. Sa interrogation room, hinarap ni Vargas si Sandoval. Ipinakita ang litrato ng cufflink. Hindi ko alam yan. May initials mo. At may dugo ng biktima. At ang balat na nakuha sa kuko ni Celestina. 100% tugma sa DNA mo. Namutla si Sandoval. Matapos ang mahabang katahimikan, sumuko siya. Hindi ko siya gustong patayin. Ninakaw niya ang ledger ko. Pinuntahan ko siya para bawiin. Pero nanlaban siya. Kinagat ako. Nawala ako sa sarili. Nasakal ko siya. Nang matauhan ako. Patay na siya. Biglang may narinig akong pumasok sa bahay. Ang nanay ni Mateo. Natakot ako. Kaya itinago ko ang bangkay sa closet at tumakas ako sa likod. Sa closet? Hindi sa pader? Sira ka ba? Paano ako mahuhukay ng pader sa ganong sitwasyon? Sa closet ko lang siya itinago. Naintindihan na ni Vargas ang lahat. Pinatay ni Sandoval at tumakas. Pumasok si Aling Remedios. Nakita niya ang bangkay ngang manugang sa closet. Inakala niyang ang lasing niyang anak ang pumatay. Diyos ko, naisip ni Vargas. Para protektahan ang anak niya, ginawa niya ang karumal-dumal na bagay na iyon ng mag-isa. Hinarap ni Vargas si Mateo sa detention cell at sinabi ang buong katotohanan. Ang nanay ko ang nagsemento sa pader? Para sa akin, gumuho ang mundo ni Mateo. Bumagsak siya sa sahig. Hindi. Sinumpa ko. Si Celeste. Kinamuhian ko siya sa loob ng 29 na taon. Nanginginig siya sa lamig sa loob ng pader at ako. Ako. Ang tunay na kriminal. Si Sandoval ay nasentensiyahan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Aling Remedios ay hindi kinasuhan dahil sa kanyang edad, sakit at sitwasyon. Ilang araw ang lumipas, dinalaw ni Mateo ang kanyang ina. Nay, patawad. Dahil sa akin, hinaplos ngang matanda ang buhok ng anak. Huwag kang umiyak, anak. Ang mahalaga, hindi ka nakulong. Sapat na yon sa akin. Isang araw, bumalik si Detective Vargas. May dala siyang isang maliit na plastic na supot. Nakuha namin ito mula sa mga damit ng biktima. Nang ginginig na binuksan ni Mateo ang supot. Sa loob, may isang maliit na kuwaderno at isang kupas na litrato. Isang ultrasound photo. Binuksan niya ang kuwaderno sa huling pahina. Sulat kamay ni Celestina. Galing ako sa ospital kanina. Sabing doktor, 6 na linggo na. Makakababy na kami ni Mateo. Kapag naibigay ko na ang ledger kay Don Sandoval, makakaalis na kami sa buhay na ito. May liligtas natin ang negosyo at mapapalaki natin ang anak natin ng masaya. Huwag mo munang sabihin kay Mateo. Isusorpresa ko siya pagbalik natin galing honeymoon. Mahal na mahal kita. Isang hindi makataong sigaw ang kumawala mula kay Mateo. Gumulong siya sa sahig, yakap-yakap ang ultrasound photo. Hindi tumatakas ang kanyang asawa. Hindi siya ginamit. Nagsakripisyo ito para sa kanilang pamilya, para sa kanilang kinabukasan, para sa kanilang anak, sa dalampasigan sa Batangas, kung saan sila na honeymoon 29 na taon na ang nakalipas. Dinala ni Mateo ang abo ni Celestina. Celeste, nandito na ulit tayo. Patawarin mo ako. Ang tagal kong dumating. Malamig diyan, di ba? Binuksan niya ang lalagyan at isinaboy ang abo sa hangin patungo sa dagat. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang ultrasound photo. Anak, patawarin mo si tatay. Hawakan mo ng mahigpit ang kamay ni nanay, ha? Susunod din si tatay. Balang araw, binitiwan niya ang litrato at tinangay ito ngang hangin patungo sa mga alon. Sa malayo, sa loob ngang kanyang kotse, tahimik na nanonot si Detective Vargas. Ang katotohanan ay nabunyag, ngunit ang masugat na iniwan nito ay hindi na kailanman maghihilom. Ang pader na gumuho ay hindi lamang konkreto. Ito ay isang pader ng 29 na taon ng kasinungalingan, hindi pagkakaunawaan, at pag-ibig na naliga ang landas.